Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sa susunod na 2 araw, sa isang luxury yacht. Tumawa si Bao Zhenhui ng malakas, hahaha, mabilis mag-isip si Mr. Wu. Hindi ko inakala na magsisimula tayo ng napakaraming proyekto magkasama. Sumagot si Wu Chen, sa tulong ng napakalawak mong resources, Young Master Zen, sigurado akong makakamit natin ang doble ng resulta gamit ang kalahating pagsisikap. Halina, ipagdasal natin ang tagumpay ng ating Asia Pacific Cup Yacht Race. Bigla, tinawag ni Maurusong. Sumagot si Wu Chen. Sinabi ni Maurusong sa telepono, Mr. Wu, ako at si Miss Zhang ay nakaranas ng ilang problema habang nagfi-film ng short drama sa probinsya. Mahirap ipaliwanag gamit ang mga salita. Mas mabuti kung ikaw na mismo ang pumunta at tignan ito. Sumagot si Wu Chen, naintindihan ko. Tumingin si Wu Chen kay Bao Zhenhui at sinabi, Master Zen, kailangan kong bumalik sa mainland muna. Magiging abala kita sa pangangalaga sa kompetisyon. Itinaas ni Bao Zhenhui ang baso at sinabi, walang anuman, huwag kang mag-alala. Kalahating araw matapos iyon. Bumulong si Wu Chen sa sarili, batay sa hugis ng katawan at mga mata, mukhang hindi siya isang lokal na buli ng bari. Mukhang komplikado ang mga bagay. Isang lalaki sa crowd ang sumigaw, Mr. Wu, dito po. Isa pang lalaki ang nagdagdag, Miss Zhuang, huwag kang umiyak. Nandyan si Mr. Wu. Umapaw ang luha ni Zhuang Xiaodi, Mr. Wu sniff. Pasensya na po at nagdulot ako ng problema sa inyo muli. Sumagot si Wu Chen ng mahinahon, huwag mong gawing formal. Halika, mag-usap tayo ng dahan-dahan, ano ba ang nangyayari? Isang lalaki sa tank top ang sumingit, Gosh. Hindi ba sinabi na sa'yo ng babaeng ito? Huwag nang mag-aksaya ng oras, pumunta ka na lang at makipag-usap sa boss. Nagkunot ang noo ni Wu Chen, hindi ko gusto na ako'y istorbohin habang nagsasalita. Naiintindihan mo ba? Nagtigilan ang lalaki. Yuhi. Bumaling si Wu Chen. Xiaodi, anong sasabihin mo? Sinabi ni Zhuang Xiaodi, Mr. Wu, ito po ang short drama series na sinimulan namin, Reborn as a Servant in the House of the Tyrant. May 3 episode na po ito at maraming views na online. Nasa trending topics pa nga po. At noong nakaraang araw, dumating ang mga tao mula sa baryo para manggulo. Isa pang lalaki ang nagdagdag, sinabi nila na sira na ang mga upuan at sahig, marumi na ang sofa at kailangan palitan, at iba pa. Nagkaroon kami ng konting argumento, at napagtripan kami, binantaan pa kami para sa medical expenses. Tinanong ni Wu Chen, wala namang laman ang villa ko sa Donghai. Bakit kayo nandito sa Wenzhou? Sumagot si Zhuang Xiaodi ng kinakabahan, bahay po kasi ni Mr. Wu ito. Sa dami ng tao sa set, talaga pong magiging magulo at marumi. Ngumiti si Wu Chen, bodong babae, ang bahay ko ay bahay mo, hindi ba? Kalma lang, ayusin natin ito kapag bumalik na tayo. Idinagdag niya, kung tungkol lang sa kompensasyon, di ba? Sino ba ang boss dito? Lumabas ka at mag-usap tayo. Lumapit ang isang matandang lalaki at nagsabi, ang villa pong ito ay lugar para sa kasal ng apo ko. Ang lahat ng kasangkapan sa bahay ay ginawa ng mga royal craftsmen mula sa Britanya. Ayon sa mga sinaunang batas ng baryo, kailangan palitan ang buong set, kung hindi, magkakaroon ng malas ang apo ko. Boss, pakitingnan po. Ang presyo para sa isang set ay 120 milyong yuan. Narito po ang invoice, paki-review. Ang medical expenses ay i-apply na lang mamaya. Pumaisip si Wu Chen, malinaw na kaya nila itong kunin ng puwersa, pero nagdala pa sila ng invoice. Sige na nga. Unang proyekto ni Xiaodi ito bilang producer. Hindi pwedeng lumala ang sitwasyon. Mas mabuti pang iwasan ang anumang pwedeng makaapekto sa short play. Sinabi ni Wu Chen ng kalmado, matandang lalaki, nagsusumikap lang tayo para kumita. Paano ito? Maganda ang takbo ng short drama namin, at hihilingin kong mag-concert si Anne Menglan para kantahin ang theme song at itulak ito. Pag naging hit, ang kita mula sa play ay paghahasyan natin ng 50-50. Sigurado akong makakakuha ka pa ng higit sa 120 milyong yuan. Paano? Tumingin ang matandang lalaki sa kanyang telepono at sumagot, sige. Pero kailangan kong sabihin muna, bagamat si Xiaoyi ay nakipagkontrata sa kumpanya ninyo at siya ay inyong artista, hindi siya maaaring sumama sa inyo pagkatapos ng filming ng short drama. Dahil apo ko siya sa asawa, sabi ng matandang lalaki, habang itinuturo ang kabataang babae sa tabi niya, iaalok ko sa iyo ang isang kabayaran bilang kapalit.
Lumingon si Wu Chen kay Zhuang Xiaodi at nagtanong, Xiaodi, sino itong si Xiaoyi? Sumagot si Zhuang Xiaodi, siya ang lead female ng short drama at napakatalino. Ang kanyang kasanayan sa pag-arte ay may malaking papel sa tagumpay ng serye. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ako nandito para mag-shoot ng drama ay dahil sa kanya, sinabi niya na mahirap maglakbay ng malayo. Pumaisip si Wu Chen, mukhang may nakatagong kwento dito. Pero masyado pang maaga para maghinala. Pag-usapan na lang natin ang iba mama. Pagkatapos ay sinabi ni Wu Chen sa matandang lalaki, ayos na. Ngunit itinaas ng matandang lalaki ang isang daliri at sinabi, huwag muna, boss, may isa pang bagay. Unti-unti nang nakakilala si Xiaoyi ngayon. Para hindi sabihin ng iba na nakikinabang lang ang apo ko, iniisip kong isama siya sa grupo para makilala siya ng mga manonood at mag-develop sa hinaharap. Pumaisip si Wu Chen, hindi mo ba naiisip na sobra na ang hinihingi mo? Hindi ko gagawin ang ganitong kalokohan para sa'yo. Ngunit mumiti si Wu Chen at sinabi, sige, walang problema, pagkatapos ay kumaway siya kay Mao si Rusong. Boss Mao, nakapagkasunduan na kami nila. Halika, magpakuha tayo ng litrato bilang alaala. Hehe, gabi na. Si Wu Chen, nakaupo sa kama kasama ang kanyang computer, ay bulong sa sarili. Tama nga, hindi mga taga-Wenzhou ang mga matipuno nitong mga lalaking ito, kundi mga taga-pamilya Liu sa kabisera. Walang kagulat-gulat na ang matandang lalaki ay nakakapangyarihan sa baryo, may koneksyon siya sa pamilya Liu. Ang lalaking ito ay parang kapareho ng kumuha ng mga lihim na litrato sa Hong Kong. Posible kaya nakasali si Ding Ruilong dito. Bigla may kumatok sa kanyang kwarto. Binuksan ni Wu Chen ang pinto, naguguluhan. Xiaoyi. Nagyukod si Xiaoyi at nagsabi, Boss, pagkatapos ng drama na ito, pwede po ba akong sumama kay Miss Zhuang? Gusto kong matutong mag-arte mula sa kanya. Tinanong ni Wu Chen, gusto mo lang bang makaalis dito, tama ba? Tumango si Xiaoyi, Big Boss, alam ko na lumaki akong ulila at inalagaan ng kanilang pamilya, pero ngayong lumaki na ako at kaya ko nang kumita, babayaran ko sila ng doble. Pero mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging asawa ng apo niya. Basta't pumayag ka sa hiling ko, handa akong ibigay sa iyo ang pinakamahalaga kong bagay. Pakiusap, boss. Ipinakita niya ang kanyang balikat at hita bilang pahaging. Agad na inbuton ni Wu Chen ang kanyang shirt at sinabi, huwag mong basta-basta sabihin ang ganyan. Nagulat si Xiaoyi. Pero sir ako. Bumalik si Wu Chen sa loob ng kwarto. Magsimula ka ng tawaging Mr. Wu mula ngayon. Het, magtubig ka, apektado ang production crew mo nitong mga nakaraang araw. Hindi mo ba kailangang mag-overtime bukas para makahabol? Saihing, sumagot si Xiaoyi, ang fayan ko po na bigla ang sumali sa production kahapon, at dahil ayaw masira ng mga instructor ang kanilang reputasyon, nagsimula sila ng bagong drama na tinawag na The Noodle King of the Song Dynasty. Kaya, mag-overtime sila bukas. Tumingin si Wu Chen sa bintana at nag-isip, yele. Nagsimula sila ng bago. Ilang sandali matapos iyon, nagtanong siya, Boss Mao, bakit kayo biglang nagsimula ng bagong proyekto? Sumagot si Mao si Rusong, isang proposal mula sa screenwriter. Hindi ko naman akalaing magiging magastos, at dahil pinapayagan tayong maiwasan ang pinsala sa reputasyon, mura din siya. Pwede mong tignan, Mr. Wu. Dahil minadali ito, isang episode pa lang ang mayroon ngayon. Pumaisip si Wu Chen, sobra ba akong nag-isip? Bakit parang may mali? Kinabukasan. Nagising si Wu Chen mag-isa sa kama. Tiningnan niya ang bintana at bulong, hindi ko inakala na si Xiaodi pala ay workaholic din. Habang tinitingnan ang labas, lumaki ang mga mata niya. Sandali, nakita niyang sumabog ang isang film set sa isang malakas na pagsabog. Yan. Yan ay isang dust bomb, sigaw niya. Si Xiaodi at Xiaoyi ay nasa panganib. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya mula sa bintana. Isang matabang lalaki sa set ang sumigaw, spicy oil noodles ang aking specialty, tignan mo. Nagsimula siyang magyabang sa kanyang walk skills. Nagmadali si Wu Chen sa field, agad niyang hinawakan si Xiaodi mula sa likod at hinila siya palayo. Kasabay nun, inabot din niya si Xiaoyi. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa likuran nila. Habang humihingal, sinabi ni Wu Chen ng seryoso, System, reset. Ilang sandali matapos iyon, biglang tumalon si Wu Chen mula sa kama. Dumaan siya diretsyo sa set, walang damit pang itaas, kumuha ng balde ng tubig,
at binuhusan ang lugar na sumisigaw, pwede niyong kunan ang dalawang eksenang ito mamayang hapon. Nagulat si Xiaodi at Xiaoyi, tanong, Mr. Wu, anong nangyari? Sumagot si Wu Chen, ang density ng alikabok sa hangin ay umabot na sa critical na punto. Pwedeng magdulot ito ng pagsabog, kaya may taong target ang crew. Boss Mao, pakitawag ang screenwriter sa temporary office. May itatanong ako sa kanya. Ilang sandali matapos iyon. Pumasok ang screenwriter at nagsabi ng kinakabahan, Boss, hinahanap niyo po ba ako? Tinutok ni Wu Chen ang mata sa kanya. Isa lang ang tanong ko, hindi ba ikaw mismo ang nagsulat ng script para sa bagong drama? Nag-atubili ang screenwriter. Ito. Si Mr. Mao ay nagmamadali kahapon at hindi ko natapos mag-isa. Nagkataon lang na may kaibigan ako mula sa dati kong unit na nakipag-ugnayan para magbenta ng script, sabi ng screenwriter habang kinakamot ang kanyang ulo. Napakamura ng presyo kaya kinuha ko na. Tahimik na sumagot si Wu Chen, huwag kang mag-alala. Hindi kita gagawa ng masama dahil dito. Sabihin mo lang, ano ang ng taong nagbenta sa iyo ng script na yon? Nag-atubili ang screenwriter at nagbulong, kung hindi gagalaw ang bundok, hindi gagalaw ang tubig. Pumaisip si Wu Chen, kakalabas ko lang na ang taong ito ay nakatanggap ng malaking halaga ng pera na nailipat sa kanyang account 3 araw na ang nakaraan, at nagkataon lang na ibinenta niya sa atin ang script kahapon, sa isang kritikal na sandali. Ang naglipat ng pondo sa kanya 3 araw na ang nakakaraan ay isang subsidyary ng grupo ni Ding Ruilong. Maganda, Ding Ruilong, maglaro tayo. Ilang sandali matapos iyon. Sa labas, kinausap ni Wu Chen ang crew. Matandang lalaki, pakipunta at tanungin ang taong talagang namamahala sa inyong pamilya na lumabas. Nagkibit balikat ang matandang lalaki. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ako ang namamahala dito, sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin. Sumagot si Wu Chen ng malamig, kung hindi ako dumating sa production site para pigilan ang pagsabog kanina, ang apo mo ay patay na. Nasave ko siya ngayon pero baka hindi ko siya mailigtas ulit. Sigurado ka ba na gusto mong ipagpusta ang buhay ng apo mo? Nagsimulang magpawis ang matandang lalaki. Agad siyang tumawag at nag-alala, hello? Pakibalik agad sa baryo. May problema. Kalahating araw ang nakalipas dumating ang isang helicopter. Ang asawa ng ikatlong binatang anak ng pamilya Liu sa kabisera, si ikatlong binibini King Air, ay bumaba. Nagbigay galang ang crew at nagsaludo, ikatlong binibini. Ilang sandali matapos iyon, sa loob. Pinagsalitaan ng matandang lalaki si King Air, sabi niya na lumalala na ang sitwasyon, na malapit nang mamatay ang iyong kapatid, at pwede mo siyang tanungin. Nagsindi ng sigarilyo si King Air at humitit ng usok. Liyay, pagkatapos ng mga taon, hindi mo pa rin kayang ayusin ang mga ganitong maliliit na bagay. Nakakahiya. Tahimik lang ang matandang lalaki, pawis na pawis. Tanong ni King Air, sino yung tao na gustong makipag-usap sa akin? Bilisan mo, huwag mong sayangin ang oras ko. Lumapit si Wu Chen at nagsabi, may taong nagmamanipula sa likod ng mga eksena para pasabugin ang inyong pamilya at ang aking mga empleyado, nagtatangkang magdulot ng alitan sa pagitan natin. Pinagmumukhaan siya ni King Air. Ikaw? Sino ka ba? Sumagot si Wu Chen ng matatag, ang girlfriend ko ay si Li Ruobing. At ikaw ay ikatlong binibini ng pamilya Liu. Ang alitan sa pagitan natin ay magdudulot ng alitan sa pagitan ng mga pamilya Liu at Li. Ikatlong binibini, may taong lihim na nag-aaway sa atin. Sigurado ka ba na gusto mong hayaang mangyari ito? Sumagot si King Air ng may ngisi, maraming tao ang gustong magpahina sa pamilya Liu. Kailangan ba talaga naming imbestigahan ang bawat maliit na insidente? Pumaisip si Wu Chen, wala naman siyang direktang alitan kay Ding Ruilong. Ngayon na wala namang nangyari, ayaw niyang makialam. Sinabi niya, okay lang, basta't ayos ka lang. Pero dahil nandito ka, bakit hindi ka na maging tagapangalaga ng bayan? Tumawa si King Air. Ginagawa mo ito para maiwasan ang alitan sa pagitan ng pamilya Liu at Li. Ha? Sige, gagawin ko ang gusto mo, isang buwan ang lumipas isang banner ang nakabitin sa itaas. Paglabag sa Noodle King ng Dinastyang Song, production wrap sinabi ni Boss Mao kay Wu Chen, Mr. Wu, tapos na ang production. Salamat sa iyo at nandyan ka. Tinanong ni Wu Chen, Mr. Mao, nasaan ang ikatlong ginang? Sumagot si Boss Mao, narinig ko na nagdiriwang siya mag-isa sa kanyang kwarto. Sinabi ni Wu Chen, pupuntahan ko siya.
Kailangan pa natin mag-picture ng grupo mamaya, gagamitin ito para sa diaryo bukas. Bigla, narinig ang boses ni Xiaoyi mula sa hallway, Huwag, huwag. Napalunok si Wu Chen. Boses ni Xiaoyi. Narinig niya itong sumigaw ulit, ano ang ginagawa nyo? Pakiusap, itigil nyo na. Pumaisip si Wu Chen, siya nga. Agad siyang tumakbo sa kwarto at binangga ang pinto. Gaano karaming alak ang ininom mo, ikaw matandang bastos, sigaw niya. Hawak ni Xiaoyi ang mukha ng isang matabang lalaki, pilit siyang itinulak palayo. Kinalabit ni Wu Chen ang lalaki mula sa kanya. Si Xiaoyi, nanginginig ay sumigaw, Mr. Wusob, sinabi ni Wu Chen, pasensya na. Hindi pa sapat ang ating mga operasyon sa seguridad. Hindi na ito magyayari ulit sa kumpanya namin. Binuhat niya si Xiaoyi at dinala palabas. Bigla, isang sigaw ang narinig, sunog, may sunog. Patayin ang apoy. Enan, laki ng mga mata ni Wu Chen. Galing ito sa kwarto ng ikatlong ginang. Ibinigay niya kay Xiaoyi sa isang bellboy. Pakialagaan ang batang ito. At isama mo ang lalaking iyon sa mga gwardiya ng seguridad. Tumango ang bellboy. Tumakbo si Wu Chen papunta sa kwarto ni King Er. Nasaan siya? Sa loob, nakita niyang nakaupo si King Er sa sahig, hawak ang isang litong kandila. Pumaisip si Wu Chen, kaya pala siya nandyan pa kahit sumabog na ang apoy, siya ang nagpasabog. Agad niyang kinuha ang kandila mula sa kanya. Nag-apuhat si King Er, balik mo. Bibalik mo sa akin, gusto kita. Walang pag-aalinlangan, inatak ni Wu Chen ng isang malinis na karate chop ang kanyang leg. Agad siyang bumagsak. Inalalayan ni Wu Chen siya at dahan-dahang nagsabi, ikatlong ginang, hindi ka maganda. Aayusin kita pagkatapos. Kalahating oras ang lumipas biglang umupo si King Er. Ako ito ba? Si Wu Chen ay nakaupo malapit, hawak ang isang upuan. Ikatlong ginang, mukhang ang mga tao ay dumating para sa iyo ngayon. Sumagot si King Er na medyo maguguluhan, huwag na muna natin pag-usapan yan. Sa kalagayan ko kanina ni. Pwede ko bang? Sinabi ni Wu Chen, ako, si Wu Chen, ay hindi kailanman magtatangkilik ng ibang tao. Bukod pa rito, muntik nang magliyab ang iyong kwarto kanina. Sumagot si King Er, walang masyadong tao ang may tapang na subukang patayin ako sa harap ng araw. Ang pamilya din ay nagmamasid lang sa anino. Ang tanging gustong pumatay sa akin sa mundong ito ay tanging ang ikalawang ginang. Sinabi ni Wu Chen, ngayon na nagtutulungan na sila, hindi matatapos ng madali ang insidenteng ito. Anong plano mong gawin, ikatlong ginang? Tinanong ni King Er, may sigarilyo ka ba? Ibinigay ni Wu Chen sa kanya. Humitit siya at pumutok ng usok. Huff! Dahil magkaalin ang ating mga layunin, kailangan nating magsanib puwersa ngayon, sinabi ni Wu Chen, dahil nagdesisyon ka na, bakit hindi gumawa ng kaunting gulo sa Coastal Green City? Pumaitaas si King Er ng kilay. Enan? Ang ibig mong sabihin ay magdulot ng gulo para sa proyekto ng ikalawang binatang anak ng pamilya Liu. Sumagot si Wu Chen, hindi, nagtutulungan sila kay Ding Ruilo. Ipinakita niya ang kanyang telepono. Para mas tumpak, ibinigay ang proyektong ito sa pamilya Liu dahil gusto ni Ding Ruilong na makipag-ugnayan sa kanila. Ang ikalawang ginang at ang binatang anak ay hindi na kailangang magtaas ng isang daliri, ngunit makakatanggap sila ng 40% bahagi mula sa kita ng proyekto. Tinanong ni King Er, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Ipinaliwanag ni Wu Chen, ang proyektong ito ay may malaking panganib, ang kaso lang ay hindi nila alam ito. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik bukas at ipaalam sa kanila tungkol dito. Kung ayaw nilang magdulot ng kahihiyan sa pamilya Liu, sabihin mo sa kanila na umatras sa proyekto ng Coastal Green City. Pagkatapos nun, ako na ang bahala sa iba. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.